Hindi ka ba nagtataka? Ilang presidente na yung dumaan, ilang korap na yung nahuli pero hanggang ngayon patuloy pa rin ang korupsyon. Bakit kaya? Simple lang ang sagot dahil hanggang ngayon gumagana pa rin ang korupsyon. May bilyon silang nakukuha at the same time bihira lang ang mga nahuhuli. Napakapanira nito sa buhay ng mga Pilipino. Kaya ngayon pag-uusapan natin kung paano nga ba pwedeng mabawasan ang korupsyon dito sa Pilipinas. Bago ang lahat, pag-usapan muna natin kung bakit nga ba may korupsyon at kung paano ito gumagana. Kapag ang isang tao ay may posisyon, meron siyang kapangyarihan sa isang mahalagang desisyon. Meron siyang power na mag-approve at mag-deny ng isang mahalagang bagay. Ngayon, kung may involved na pera sa desisyon na yon, may kapangyarihan siya para mangupit. At dahil nga may posisyon siya, may pagkakataon siyang magnakaw. Parang nanay mo na pinagkatiwalaan mag-budget ng tatay mo. May chance siyang kumupit dahil meron siyang authority sa perang pinagkatiwala sa kanya. Hindi pa korupsyon yan temptation pa lang yan. Pero anong pipigil sa kanya kung bihira naman mahuli ang mga magnanakaw? Matagal ang kaso at madalas lahat ng korap ay nakakalusot. Kaya ang iniisip ng mga korap, subukan ko nga. Ginagawa na din naman nila Hindi naman ako mahuhuli niyan. At isa yan sa pinakamatinding reason kung bakit may korupsyon ng isang bansa. Pero merong ilang way para mabawasan ito. Una, tanggalin ang kapangyarihan ng isang tao na magdesisyon at palitan ito ng mga computer. Hindi lahat pero yung ibang sekta lang ng government facilities. Kasi isipin mo, pag tao ang magdedesisyon, pwede itong magbigay ng pabor. Pwede itong suhulan at pwedeng lokohin. Example, sa pagkuha ng driver's license, pag may tao sa isang opisina, matik may fixer yan. Merong lagay, merong korupsyon. Pero kung computer ang magdedesisyon, ganito lang yan. Kung kumpleto ka, pasado ka. Kung kulang ka, bagsak ka. Hindi ka pwedeng maglagay sa computer kasi di mo naman masusuhulan yung computer. So ang result, walang fixer, walang panlalamang, at walang korupsyon. Pangalawa, ipakita ang lahat sa publiko ng real time. Kung makikita ng lahat kung magkano, saan napupunta, sino ang gumastos, napakaganda nun. Example, may project na kalsada, 10 million yung budget. Kapag nakikita ng tao kung paano ginagastos ang 10 million na yon, mahihirapan magnakaw ang mga crocodile yun. Kasi paano ka makakakupit sa wallet ng nanay mo kung nakatitig lang siya sa wallet niya 24/7? Pangatlo, dapat siguraduhing mahuhuli talaga ng mabilisan. Ganito lang yan, hindi naman bobo ang mga korap. Nagkakakorupsyon dahil may calculation. Sa isip nila ganito. Malaki yung makukuha ko. Mababa ang chance na mahuli ako. Kahit mahuli ako, matagal naman yung kaso. And kayang-kaya ko namang lusutan yun. Kaya sinusubukan nila. So bakit mahalaga na mahuhuli talaga? Kasi ang pinakakinatatakutan ng isang tao hindi parusa, kundi certainty or 100% sure na mahuhuli talaga siya pag gumawa siya ng mali. Hindi yung, ay baka mahuli ako. Possible na mahuli ako. Kundi mahuhuli talaga ako pag gumawa ako ng mali. Example, may CCTV sa tindahan nyo. Kung alam ng lahat na once a week lang yun gumagana, pwede pa rin kayong manakawan. Pero kung alam ng lahat na 24/7 gumagana ng maayos yung CCTV, sa tingin mo may magtatangka pa bang magnakaw? Wala nang susubok dahil alam ng lahat na mahuhuli talaga sila. Ganon din sa gobyerno. Pero ang problema ngayon ay ganito, mas maraming investigasyon kesa sa kulong. Mas maraming kaso kesa hatol. Kaya ang mindset ng mga korap, subukan ko lang. Malay mo makalusot. Ayun, lagi nakakalusot. So, dapat mabilis din yung investigasyon kapag merong korupsyon. Hindi yung taon yung binibilang kahit lantara na yung pagnanakaw. Yung mga nag-iimbestiga minsan, mga tanga-tanga rin Kaya tumatagal ng taon. Mga eng-eng yarn. Pang-apat, dapat mabilis yung parusa. Pag may hinala yung taong bayan, dapat ramdam agad yung tama. Example, may mali kang report sa isang project, suspend agad dapat. Yung sistema kasi natin masyadong maluwag. Hindi pinapansin yung maliliit na pagkakamali ng mga opisyal. Kaya nakakahanap tuloy sila ng way para mangurap. At dahil din doon, hindi na nila ginagawa yung best nila. Okay lang na mali-mali kasi wala namang pumapansin. Dahil nga bulok yung sistema. Panglima, personal dapat ang pananagutan kapag merong korupsyon. Sa gobyerno, madalas ganito ang nangyayari. Pag may maling project or may nawawalang pera, opisina or department agad ang sinisisi. Walang pangalan, walang muka, at walang totoong natatakot. Kaya walang nahuhuli. Bakit mali yun? Kasi kapag opisina ang may kasalanan, walang totoong nananagot, walang pangalan at walang karir na nasisira. Kaya kahit may nangyaring nakawan, madalas walang totoong nananagot. So ang dapat gawin ay ganito. Dapat may isang taong malinaw na mananagot. May isang pangalan sa bawat desisyon, may isang pirma sa bawat pera. Walang taguan. Example, may ginawang project na school. 20 million ang budget. Kung pumalpak ang project, hindi pwedeng sabihin na,
kasalanan ng Department of blah blah blah. Tapos magpapasahan na sila. Instead na ganun yung mangyari, dapat tanungin agad kung sino yung pumirma para siya yung imbestigahan. Siya yung unang tatamaan, hindi yung buong opisina, kundi tao mismo. Pero bakit magiging effective to? Kasi kapag alam ng isang opisyal na pangalan niya ang nakataya, mag-iingat siya. Hindi dahil sa mabait siya, kundi dahil ayaw niyang masira yung pangalan niya. Pang-anim, dapat pantay-pantay at walang ligtas. Ganito lang yan. Sa korupsyon, hindi lahat ng korap pare-pareho ang tapang. May mga takot, may mga maingat. Pero may isang klase ng korap na pinakadelikado. Yung pakiramdam niya, hindi na siya pwedeng galawin. Yung mga korap na feeling nila kahit anong gawin nila ay maliligtas sila. Napakalaking problema niyan kasi kapag alam ng isang opisyal na mataas ang posisyon niya, sikat siya o may malalakas siyang koneksyon, ang nasa isip niya ay ganito. Hindi naman nila ako kayang galawin. At kapag ganyan ang mindset ng isang korap, doon lumalala ang korupsyon. Isipin mo ganito, may dalawang empleyado, isang ordinaryo at isang anak ng boss. Pareho silang nagkamali. Yung ordinaryo, takot na takot. Yung anak ng boss, nagchichill lang. Bakit? Kasi alam niyang may sasalo sa kanya. Ganon din ang nangyayari sa gobyerno. Kaya dapat malinaw sa lahat na kahit mayor ka, kahit senador ka, or kahit presidente ka, kapag nagkamali ka, tatamaan ka talaga. Walang special case at walang iba ang proseso. Bakit magiging effective to? Kasi kapag alam ng isang tao na walang ligtas, walang sasalo, mag-iingat siya. Hindi dahil sa mabait siya, kundi dahil ayaw niyang masira yung pangalan niya. Pang-pito, dapat maikling termino lang sa bawat pwesto. Ganito lang yan. Ang korupsyon ay hindi biglaan. Hindi yan nangyayari sa unang buwan, kundi paunti-unti lang. Habang tumatagal ang isang tao sa pwesto, merong nangyayari. Ano yung nangyayari na yon? Una, dumadami ang kakilala niya. Pangalawa, lumalakas ang loob niya. Pangatlo, natututunan na niya ang sistema. Alam na niya kung paano yung galawan, kung saan may butas, kung sino pwede kausapin, at kung sino ang pwedeng bayaran. At dyan nagsisimula ang korupsyon. Imagine mo na lang nung unang pasok ka sa trabaho, ang bait-bait mo, ang tahimik mo, para kang santo. Santo yarn? Maingat ka tapos takot ka pa magkamali. Pero nung nag-isang taong ka na dyan, alam mo na kung paano madadaya ang trabaho. Alam mo na kung paano magugulangan yung mga katrabaho mo dahil sa tagal mo nang nandyan. Magulang ka. Ganon din sa gobyerno. Kapag mahaba ang termino, nalalaman nila kung paano sila makakapanggulang. Unang nakaw, maliit muna, tapos unti-unting lalaki hanggang sa maging normal na lang. So para maiwasan to, dapat maikli lang yung termino at dapat bawal nang bumalik. Pag ganun ang nangyari, mawawalan ng oras magtayo ng network yung mga korap. Hindi niya basta-basta malalaman yung sistema, yung mga butas, at mawawalan siya ng oras para magtatag ng kalokohan. Loko-loko. Ilan lang yan sa mga way para mabawasan yung korupsyon dito sa Pilipinas. Oo, effective siya pero meron pa rin tong mga disadvantage. Gaya ng example ko na computer na lang yung magde-decide. Pwede pa din kasing mamanipulate ng mga korap yung computer kung manipulated yung code na ibibigay dito. Same din sa panghuling solution na binigay ko na dapat maikli lang yung termino. Pag ganun yung nangyari, baka maubusan tayo ng mga opisyal. Pero yung ibang solution na binigay ko gaya ng ipapakita sa public ng real time kung paano gagastusin yung budget, I don't think na may disadvantage yun. So merong mang disadvantage yung mga binigay kong solution. Napaka-effective naman ito kung corruption lang yung gusto nating bawasan. At share ko lang din na yung mga idea na yan isinearch ko lang online. Pinagsama-sama ko, sinala ko, tapos pinag-aralan ko. Normal lang akong tao. Hindi mataas yung grade ko sa school at isa akong literal na tamad. So kung yung kagaya ko is nakalipol ng mga ganyang solusyon para sa korupsyon, imagine kung ano pa yung may isip na solusyon ng mga masisipag, matatalino at mga edukado nating opisyal, di ba? Sigurado akong mas better pa dyan ng 100 times yung naiisip nilang solusyon. Pero ang tanong, bakit hindi nila ginagawa? Bakit? Kasi halos lahat ng nasa gobyerno nakikinabang na. Yung iba namang matitino, takot magsalita. Yun lang, at i-comment nyo naman dyan yung mga naiisip nyo kung paano mababawasan yung korupsyon natin sa Pilipinas. Mua.